5 sikretong dapat mong itago sa sarili mo kung ayaw mong mapahamak. May mga sikretong nagpoprotekta sa iyo at mayroon ding mga sikretong maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. Hindi dahil sa may masama kang intensyon, hindi dahil sa pabaya ka, kundi dahil nagtitiwala ka sa maling tao sa maling panahon. Ang totoo, ang pinakamapanganib na impormasyon ay hindi ang itinatago ng iba sa iyo, kundi ang mga bagay na ikaw mismo ang nagbubunyag nang hindi mo namamalayan ang halaga nito. Sa buong kasaysayan, maraming buhay ang nasira dahil lang sa isang maling salita, sa sobrang pagbabahagi o sa panandaliang pagkakamali ng tiwala. Ngayon, sa mundo kung saan lahat ay nakamasid, online man or offline, ang bawat maliit na detalye na iyong ibinabahagi ay maaaring tahimik na maging dahilan para ikaw ay mapansin bilang target. Mas nakalantad tayo kaysa dati at karamihan sa mga tao ay hindi man lang nakikita ang paparating na panganib. Ibinubunyag ng video na ito ang 5 sikretong hindi mo dapat ibahagi kung mahalaga sa iyo ang iyong kaligtasan, kalayaan o kahit ang iyong buhay. Hindi ito ang mga halatang bagay. Ito ang mga bagay na hindi mo napapansin hanggang sa huli na ang lahat. Kaya ano man ang gawin mo, huwag kang mag-click palayo. Huwag kang magmadali. Bawat minuto ay maaaring maging dahilan para maiwasan mo ang panganib. At hey, kung nagmamalasakit ka sa pagprotekta sa sarili mo at sa mga mahal mo sa buhay, pindutin ang subscribe button. Manatiling alerto. Manatiling ligtas. Simulan na natin. Una, huwag magbahagi ng personal na impormasyon. Tungkol sa pananalapi, isipin mo ang huling pagkakataon na nakakita ka ng isang tao na nag-post ng larawan ng kanilang bagong susi ng bahay, nakatayo sa harap ng kanilang bagong pinturang pintuan, may proud na ngiti at caption na tulad ng, "Finally, a homeowner." Mukhang walang masama, di ba? Itinuro sa atin na ipagdiwang ang mga milestones, ibahagi ang mga highlights ng ating buhay, at sinanay tayo ng social media na hanapin ang validation sa pamamagitan ng likes, comments at congratulatory emojis. Pero narito ang bahagi na hindi pinag-uusapan ng karamihan. Ang post na iyon ay nagbigay ng mas maraming impormasyon kaysa sa iyong intensyon. Sinabi nito sa mundo kung saan ka nakatira, kung ano ang posibleng kalagayan ng iyong pananalapi, at nakamakailan lamang ay nagkaroon ka ng bagay na mahalaga. Hindi mo lang ibinahagi ang isang life update. Nagbigay ka ng mapa patungo sa iyong kahinaan. May kaibigan akong si Rachel. Bumili ng kanyang unang bahay ilang taon na ang nakalipas. Single woman, early 30s, nagsumikap para magawa ito. Siya ay proud at tama lang yon. Nag-post siya ng ilang larawan, ang susi sa kanyang kamay, ang welcome mat, isang kuha ng front porch na bahagyang kita ang street number. Walang drama, puro tuwa lang. Sa loob ng 2 buwan, 2 beses may sumubok na pumasok sa kanyang bahay. Isa habang nasa weekend trip siya at isa pa habang nasa trabaho. Hindi siya nakatira sa lugar na mataas ang krimen at hindi siya mapagmataas, pero hindi niya namalayan na minarkahan niya ang sarili bilang isang taong may kayang mawala at baka walang sapat na proteksyon para pangalagaan ito. Iyan ang tungkol sa impormasyon sa pananalapi. Hindi lang ito kung ano ang iyong sinasabi, kundi kung ano ang iyong ipinapahiwatig. Isang post tungkol sa iyong bagong kotse, isang pag-uusap kung saan ikaw ay casually nabanggitin ang iyong sahod o kamakailang bonus. Kahit ang pagsasabi sa isang tao na ikaw ay finally debt-free, lahat ng ito ay maaaring maging breadcrumbs na direktang magdadala sa maling tao sa iyo. Gusto nating maniwala na tayo ay nagbabahagi lamang ng mga sandali, pero madalas tayo ay nagbo-broadcast ng oportunidad.
hindi sa ating mga kaibigan, kundi sa mga oportunista. Narito ang isang katotohanan na maaaring magdulot sa iyo ng discomfort. Palaging may nanonood. Hindi lahat, hindi sa lahat ng oras, pero sapat na para maging mahalaga. At hindi lang ito mga hacker or scammers online. Ito ang kakilala mo na halos hindi mo kilala sa trabaho, ang kaibigan ng kaibigan sa dinner party, ang taong napansin ang iyong bagong relo o designer shoes at nagsimulang pagdugtong-dugtungin ang mga piraso. Inaakala natin na ang panganib ay mukhang isang anino sa madilim na eskinita. Pero madalas, ito ay isang taong nakangiti sa harap mo habang tahimik na kinakalkula ang iyong halaga. Hindi karaniwang pinupuntirya ng mga kriminal ang mga bilyonaryo. Bakit? Ang mga ultra-rich ay may mga camera, private security, alarm systems, legal teams, nakakapagod sila. Pero ikaw ay accessible. Mayroon kang sapat na bagay para maging worth it ang risk. Nagpo-post ka ng vacation photos habang nasa labas ka pa ng bayan. Nagbabahagi ka ng kwento tungkol sa malaking race sa trabaho. Ipinapakita mo ang iyong bagong tech, ang renovation ng iyong bahay, ang iyong luxury purchase, nang hindi mo namamalayan na bawat pagyayabang ay isang breadcrumb. Ang psychological trap dito ay simple. Iniisip natin na ang mundo ay sumusuporta sa atin at marami sa kanila ay ganoon, pero hindi lahat. At sa likod ng mga pagbati ay may mga taong hindi na-inspire sa iyong tagumpay. Nararamdaman nila na karapat dapat sila rito. Nararamdaman nila na deserve nila ang mayroon ka at wala silang pakialam kung paano nila ito makukuha. Dito pumapasok ang stoicism, tahimik na lakas, panloob na katatagan at diskresyon. Hindi ipinagyayabang ng mga stoics ang kanilang mga tagumpay, hindi dahil hindi sila proud, kundi dahil alam nila na ang pagmamalaki ay hindi nangangailangan ng audience. Naniniwala sila na ang kapayapaan ay nagmumula sa kontrol sa sarili, sa mga pagnanasa, sa mga aksyon. Kapag isinasabuhay mo ang stoic thinking, tinatanggihan mo ang pangangailangan na mag-overshare. Nagsisimula kang magtanong, bakit ko nararamdaman ang pangangailangan na i-post ito? Para sa koneksyon ba or validation? Para sa pagpapahayag ba or ego? Nagkakaroon ka ng clarity. Nagsisimula kang pahalagahan ang iyong privacy tulad ng pagpapahalaga ng isang sundalo sa kanyang armor. Hindi bilang isang bagay na itinatago, kundi bilang isang bagay na nagpapanatili sa iyo na ligtas. Kaya, ano ang solusyon? Simple pero hindi madali. Kailangan mong maging mas intentional sa kung ano ang iyong ibinabahagi at kung bakit. Hindi mo kailangang magsinungaling, hindi mo kailangang maging paranoid, pero kailangan mong maging matalino. Kapag may nagtanong kung magkano ang iyong kinikita, i-deflect ito ng maganda. Sapat para mabuhay, komportable ako. Palitan ang usapan. Kapag may malaking panalo ka sa trabaho, ipagdiwang ito ng pribado kasama ang mga taong pinagkakatiwalaan mo. Kapag may malaking binili ka, maghintay bago ibahagi. Kung ibabahagi man. Wala kang utang na play-by-play ng iyong tagumpay sa kahit sino. Kung mas kaunti ang nalalaman ng mga tao tungkol sa iyong pera, mas ligtas ka. Hindi lang mula sa mga kriminal, kundi mula sa inggit, manipulasyon, at kahit legal na problema. Ituring ang iyong financial status tulad ng PIN number ng iyong bank account. Huwag ibahagi sa kahit sino maliban kung talagang kinakailangan. At kahit pa, tanungin mo kung bakit. Dahil sa mundong ito, ang kaligtasan ay madalas na nakasalalay sa isang bagay. Kung ano ang iyong piniling ibunyag at kung ano ang iyong piniling protektahan. Ang oversharing ay maaaring mukhang walang masama sa sandaling iyon. Pero kapag nailabas na, wala ka ng kontrol kung paano ito gagamitin o sino ang gagamit nito.
Ang privacy ay kapangyarihan, ang katahimikan ay kaligtasan, at ang diskresyon, iyan ang iyong kalasag. Gamitin mo ito. Ikalawa, huwag ibunyag ang lokasyon at travel schedule. Nakaranas ka na ba ng biglang takot kapag napagtanto mo na may alam sa kung nasaan ka at hindi nila dapat malaman yon? Ito ay isang pakiramdam na kumakapit sa iyong gulugod at hindi bumibitaw. Sa panahon ng oversharing, karamihan sa mga tao ay hindi man lang nakikilala ang panganib na kanilang inaanyayahan sa kanilang buhay. Casually, tayong nagpo-post ng mga larawan mula sa airports, nagche-check-in sa coffee shops, nagtatag ng lokasyon sa real time. Iniisip natin na nagbabahagi lang tayo ng mga sandali, pero ang totoo, ibinibigay natin ang ating pinakamahalagang pag-aari, ang ating kinaroroonan, at sa maling kamay, ang impormasyong iyon ay nagiging sandata. Ilang taon na ang nakalipas, may kakilala akong si Maya. Bagong engaged, puno ng buhay, at mahilig i-document ang lahat sa Instagram. Isang weekend, sinorpresa siya ng kanyang fiancé ng trip sa Lake Tahoe. Nag-post siya ng sandali na umalis sila. Pagkatapos ay nagbahagi ng magagandang tanawin mula sa kanilang cabin. Sa ikalawang araw, nag-upload siya ng larawan nilang nag-snowshoeing, tumatawa sa ilalim ng caption na walang signal ng cell, walang problema. Pero may problema. May isang tao mula sa kanyang nakaraan. Isang lalaki na kanyang tinigilan pagkatapos ng isang hindi komportabling pagtatagpo ilang buwan bago. Tahimik na nanonood sa kanyang feed. Nakita nito ang pag-unlad ng trip sa real time. Alam nito kung nasaan siya. Mas mahalaga, alam nito kung saan siya wala. Sa bahay. At habang siya ay nasa snow at tuwa, ang kanyang apartment sa Sacramento ay pinasok. Ang magnanakaw ay hindi lang kumuha ng mga bagay. Dumaan ito sa kanyang closet, sa kanyang drawers. Walang forced entry. Hindi ito tungkol sa kung ano ang ninakaw nito. Ito ay tungkol sa kung ano ang gusto nitong maramdaman. Control, access, intimacy na hindi niya ibinigay. Iyon ang nakakakilabot. At iyon ang hindi napapansin ng karamihan. Hindi lahat ng banta ay tungkol sa pera. Ang iba ay tungkol sa obsession, control, paghihiganti. At kapag nag-o-overshare ka ng iyong lokasyon, nag-aalok ka ng mapa sa bawat isa sa mga motibong iyon. Ito ay hindi paranoia. Ito ay pattern recognition. Naging normal na ang pagbo-broadcast kung nasaan tayo at kung kailan tayo wala. Iniisip na ang ating mga kaibigan lang ang nakakapansin. Pero ang totoo, kahit sino ay maaaring nanonood. Hindi binabantayan ng social media ang iyong followers. Ang lalaking nakilala mo minsan sa party. Ang babaeng dati mong katrabaho 5 taon na ang nakalipas. Ang anonymous account na nag-like sa iyong huling 10 posts. Kahit sino sa kanila ay maaaring nag-aaral sa iyo at ipinapakita ng mga pag-aaral na mahigit 78% ng modernong magnanakaw ay gumagamit ng social media para pumili ng target. Hindi nila kailangang hulaan kung nasa bahay ka. Ikaw mismo ang nagsabi sa kanila. Ipinakita mo sa kanila. Kahit sa labas ng pagnanakaw, lumalalim ang panganib kapag ibinabahagi mo ang iyong pang-araw-araw na gawi. Ang pagtakbo mo tuwing umaga ng 6:00 ng umaga, ang yoga class tuwing Miyerkules ng gabi, ang late night walks. Kapag tahimik ang lungsod, ang mga routine na ito ay bumubuo ng pattern. At kung may gustong hanapin ka, hindi nila kailangang magtanong. Kailangan lang nilang manood. Pag-usapan natin ang psychology sandali. Bakit nararamdaman natin ang pangangailangan na i-post kung nasaan tayo habang naroon pa tayo? Marami dito ay tungkol sa validation. Gusto nating maramdaman na connected, napapansin. Gusto nating makita na nabubuhay tayo ng buong buhay. Pero ang pagnanasang iyon para sa koneksyon ay maaaring maging liability.
Itinuturo sa atin ng Stoic philosophy na pahalagahan ang mga bagay na ating kontrolado at bitawan ang mga hindi. Ang iyong kaligtasan ay isang bagay na maaari mong kontrolin. Pero lamang kung titigil ka sa pag-aalok ng iyong mga galaw para sa publiko. Naniniwala ang mga Stoics sa inner strength kaysa sa outward recognition. Sinanay nila ang kanilang sarili na tamasahin ang mga karanasan nang hindi kailangang ipakita ang mga ito. Iyon ang mindset na kailangan natin ngayon higit kailanman. Kapag nabubuhay ka ng stoically, natututunan mo na hindi lahat ng makakabuluhan ay kailangang ibahagi sa sandaling iyon. Inaantala mo ang gratification. Pinoprotektahan mo ang iyong kapayapaan. Naiintindihan mo na ang iyong kaligtasan, ang iyong privacy, ang iyong kapangyarihan, mas mahalaga sila kaysa sa panandali ang like or ilang heart emojis. Nagsisimula kang magtanong, ano ang makukuha ko sa pagpo-post nito ngayon? Sino ang pinagkakatiwalaan ko ng impormasyong ito? Ano ang halaga kung makita ito ng maling tao? Ang ganitong uri ng self-inquiry ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang security system. Ginagawa ka nitong hindi mahulaan, hindi gaanong nakalantad at mas mahirap manipulahin. Kaya, narito ang gagawin mo. Baguhin ang timing, i-post ang iyong trip photos pagkatapos mong bumalik. Ibahagi ang fun dinner spot pagkatapos mong umalis. Pag-usapan ang iyong routines lamang sa mga taong lubos mong kilala at pinagkakatiwalaan. Huwag mag-tag ng lokasyon sa real time. At pinakamahalaga, itigil ang pag-iisip na ang pag-iingat ay katumbas ng takot. Hindi ito. Ibig sabihin, aware ka na nakikita mo ang mundo kung ano ito, hindi kung paano mo gustong maging. Nabubuhay tayo sa panahon kung saan kahit ang tuwa ay maaaring maging dahilan para ikaw ay mapansin bilang target kung ito ay ibinahagi ng walang ingat. Pero kapag pinoprotektahan mo ang iyong lokasyon, kapag binabantayan mo ang iyong mga galaw, ibinabalik mo ang kontrol. Ginagawa mong mas sagrado, mas protektado ang iyong buhay. Dahil ang pinakamapanganib na tao sa mundong ito ay hindi kailangang pumasok. Hinahintay lang nila na buksan mo ang pinto. At kapag ang iyong lokasyon ay publiko, binuksan mo na ang pinto ng maluwang. Ang privacy ay ang modern day fortress. At ang pinakamatibay na pader ay itinatayo hindi sa takot, kundi sa intensyon. Maging tahimik, maging maingat, maging stoic. Kung nakatulong sa iyo ang mga insight na ito, ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-comment ng yes sa ibaba. Mahalaga ang iyong mga saloobin at gusto kong marinig ang mga ito. Ikatatlo, huwag ibunyag ang impormasyon tungkol sa personal na security systems. Ang mga pader ay may tenga at sa araw na ito, ang mga tengang iyon ay pag-aari ng mga taong walang karapatang malaman ang kahit ano tungkol sa iyong buhay. Sa isang hyper-connected na mundo, kung saan ang ating instincts na magbahagi ay binago ng likes at atensyon, kahit ang pinaka-innocent na detalye ay maaaring maging crack sa iyong armor. Isa sa pinakamapanganib na bagay na casually na pinag-uusapan ng mga tao nang hindi namamalayan ang risk, ang kanilang home security, or mas masahol pa, ang kakulangan nito. Madalas itong nagsisimula sa pagmamalaki, isang sense of responsibility. May isang tao na bagong nag-install ng brand new security system, motion sensors, cameras, smart locks, kaya nagpo-post sila tungkol dito. Baka isang quick selfie sa harap ng security keypad na may caption tungkol sa finally upgrading the house. Mukhang responsible move. Pero sa realidad, na-publish nila ang isang detalyadong blueprint ng kanilang home defense sa sino mang nanonood na may masamang intensyon. Ginawa nilang public challenge ang kanilang pinakamatibay na proteksyon para sa isang taong naghahanap ng paraan para i-bypass ito.
Ang dapat sanang mag-discourage ng panganib ay talagang nag-aanyaya nito. Dahil ngayon, alam ng maling tao kung anong uri ng system ang kailangan nilang i-disable at kung gaano kahalaga ang laman ng bahay na yon para magkaroon ng ganoong proteksyon. Ngayon, baliktarin natin ang senaryo. May mga taong nagdo-downplay ng kanilang setup. Walang mananakaw dito. Sasabihin nila sa isang dinner party o sa neighborhood group chat. Hindi kailangan ng security system. Mukhang humble, unassuming. Pero ang talagang ipinapahiwatig nito ay na ang kanilang bahay ay madaling pasukin. At ang mga kriminal tulad ng tubig ay sumusunod sa path of least resistance. Hindi sila naghahanap ng challenge. Naghahanap sila ng opening at kapag in-announce mo na wala kang alarm, aso, or kahit kapitbahay na nagche-check, iyon ay isang bukas na pinto, hindi isang harmless joke. Hayaan mong ikwento ko si Greg, isang kakilala ko mula sa college. Ilang taon na ang nakalipas, lumipat siya sa bagong lugar kasama ang kanyang asawa at batang anak na babae. Bilang isang taong mahilig sa tech, nagkaroon siya ng top-tier safe para sa ilang cash at family heirlooms, kabilang ang isang vintage watch mula sa kanyang lolo. Siya ay proud dito, kaya binanggit niya ito sa isang casual chat sa isang home renovation Facebook group. Pinag-usapan ng brand, ang biometric lock, kahit kung saan niya ito inilagay, tucked in the closet behind my suits, like a Bond movie. Biro niya. Hindi siya nagmamayabang. Excited lang siya. Pero ilang linggo pagkatapos, may pumasok sa kanyang bahay habang wala sila sa bayan. Walang ibang kinuha. Hindi ang TV, hindi ang laptop. Tanging ang safe lang ang nawala. Hindi kailangan ng master criminal para makita kung ano ang nangyari doon. Kailangan lang ng isang taong matiyaga na manood, makinig at kumilos. At iyon ang katotohanan na hindi napapansin ng karamihan. Hindi lahat ng kriminal ay impulsive. Ang iba ay strategic, observant. Pinag-aaralan nila ang behavior, routines at impormasyon na kusang ibinibigay ng mga tao online or personal. Ang pagkakamali ni Greg ay hindi ang pagbili ng safe. Ito ay ang pag-uusap tungkol dito sa isang espasyo kung saan may mga estranghero na nakikinig. Ginagawa natin ito ng higit sa ating napagtatanto. Nagbibigay tayo ng house tours sa social media. Ipinapakita ang kitchen remodels at casually nabanggitin kung paano ang bedroom sa likod, malayo sa kalye. Nagjo-joke tayo sa coworkers tungkol sa pagtatago ng alahas ni Lola sa nightstand. Binabanggit natin na ang ating baril ay nasa ilalim ng kama. At ginagawa natin ito dahil pakiramdam natin ito ay normal, relatable, tulad ng bonding. Pero ang totoo, nagbibigay tayo ng playbook, isang paraan papasok, isang dahilan para magplano. Sa psychologically, nagmumula ito sa malalim na pagnanais para sa acknowledgement, para maramdaman na tama ang ating ginagawa. Naligtas tayo dahil may steps na tayong ginawa. Pero ang tunay na kaligtasan ay hindi performative, ito ay private. Itinuturo sa atin ng Stoic philosophy ito paulit-ulit. Sinabi ni Epictetus, maging tahimik sa karamihan ng pagkakataon o kung magsalita, sabihin lamang ang kinakailangan at sa kaunting salita. Hindi lang ito tungkol sa conversations. Ito ay tungkol sa control, discernment, pagpigil sa kung ano ang hindi kailangang i-offer. Ang mabuhay ng stoically ay nangangahulugang kilalanin na ang external validation, praise, envy, kahit curiosity, ay hindi sukatan ng tagumpay. At ang pagbabahagi ng detalye ng iyong security measures, iyong armas o iyong mahahalagang bagay ay hindi nagpapatalino o nagpapaligtas sa iyo. Ginagawa ka nitong vulnerable. Naniniwala ang mga Stoics na ang lakas ay tahimik, na ang tunay na kapangyarihan ay nasa kung ano ang hindi mo ibinubunyag.
Ang isang fortress ay hindi malakas dahil nakikita ng mga tao ang defenses nito. Malakas ito dahil hindi ito maunawaan ng mga tao. Kaya, paano mo pag-uusapan ang iyong bahay nang hindi ito inilalagay sa panganib? Hindi mo gagawin maliban kung talagang kinakailangan. Kung kailangan mong magsalita tungkol sa security, panatilihin itong vague. Nakakover ako. Kung may magtanong kung anong mahahalagang bagay ang mayroon ka, steer ang usapan palayo or panatilihing general ang sagot. Kung nag-uusap ka tungkol sa renovations or home layouts, ibahagi ang outcome, hindi ang floor plan. Matutunan na ihiwalay ang kung ano ang magandang ibahagi mula sa kung ano ang smart na ibahagi. Dahil kapag nalaman ng maling tao kung ano ang mayroon ka, kung paano mo ito pinoprotektahan at kung saan ito itinatago, wala ka ng hawak na upper hand. Ibinigay mo na ito. At sa mundo ngayon, kung saan ang impormasyon ay kumakalat ng mas mabilis kaysa sa consequence, ang pagbibigay na iyon ay maaaring maging mapangwasak. Ang iyong bahay ay iyong sanctuary. Dapat itong maramdaman bilang isang fortress, hindi isang stage. Panatilihing tahimik ang iyong defenses. Panatilihing sagrado ang iyong mga pag-aari. Magsalita ng mas kaunti kaysa sa iyong tinutukso na gawin. At bantayan ang iyong privacy tulad ng lock sa iyong front door. Dahil ito nga, ika-4, huwag ibahagi ang personal or family weaknesses. Kapag pinag-uusapan natin ang personal na kaligtasan, karamihan sa mga tao ay iniisip ang alarms, locks, pagiging street smart, or pagdadala ng self-defense tool. Pero may ibang uri ng banta, isang mas mapanlin lang. Hindi ito pisikal, ito ay psychological at nagsisimula ito kapag nagbabahagi ka ng sobra tungkol sa iyong personal na vulnerabilities. Ang panganib na ito ay hindi dumarating sa iyo na may sandata sa kamay. Ito ay dahan-dahang pumapasok, disguised bilang pangunawa, curiosity o koneksyon. At sa oras na matantoy mo kung ano ang iyong ibinigay, ang pinsala ay madalas na nagawa na. Ang panganib ay hindi lamang theoretical. Ito ay totoo at ito ay tahimik na nangyayari araw-araw. Naalala ko ang kwento tungkol kay Jordan, isang soft-spoken na lalaki sa mid-50s na kamakailan ay sumailalim sa chemotherapy. Siya ay bukas tungkol sa kanyang karanasan, ibinahagi ito sa kanyang local community group, umaasang magbigay inspirasyon at bumuo ng suporta. Pinuri ng mga tao ang kanyang tapang. Pero sa mga pumapalakpak, may mga mata na hindi nakakita ng inspirasyon. Nakakita sila ng oportunidad. Si Jordan ay nakatira mag-isa. Siya ay pagod sa karamihan ng mga araw. At isang araw, may gumamit ng kaalamang iyon para pumasok sa kanyang bahay habang siya ay natutulog, drugged up mula sa painkillers. Hindi niya nakita kung sino ang gumawa nito. Hindi nila kailangang harapin siya. Alam na nila na hindi siya magiging banta. Ito ang brutal na katotohanan. Kapag ibinubunyag mo ang tiyak na detalye tungkol sa iyong kalusugan, iyong trauma, iyong emotional wounds, o iyong mga takot, ipinapakita mo sa mga tao ang blueprint kung paano kasaktan. At hindi lahat ng nakikinig ay gustong tumulong. Ang pagnanais na magbukas ay malalim na makatao. Gusto nating maramdaman na nauunawaan, hinahanap natin ang koneksyon. Ang vulnerability ay maaaring maging maganda kapag ibinahagi sa tamang espasyo, sa tamang tao. Pero karamihan sa atin ay nasanay na mag-overshare, na ilantad ang mga bahagi ng ating sarili ng walang discernment at sa mga pampublikong espasyo na hindi kailanman nilayon na maghawak ng ganoong uri ng katotohanan. Kung ito man ay isang Facebook comment, isang casual na kwento sa isang social gathering, or isang confessional TikTok video, napakarami ang nagbubunyag ng mga detalye ng buhay na dapat manatiling protektado.
At kapag ang mga detalye na iyon ay nahulog sa maling kamay, hindi lang sila nagbibigay alam, inaanyayahan nila ang exploitation. Isipin mo ito, ang mga manipulator at predator ay oportunista. Pinag-aaralan nila ang kahinaan, hindi sa simula bilang malis, kundi bilang calculation. Ang isang taong alam na natatakot ka sa confrontation ay susubukan ang iyong boundaries ng subtly. Ang isang taong narinig na nakatira ka mag-isa at nahihirapan sa mobility ay nakakakita ng daan na walang resistance. Ang isang taong natutunan ang tungkol sa iyong abusive ex, iyong phobias, iyong guilt, ngayon ay may tools na maaari nilang gamitin para i-customize ang kanilang manipulasyon. At ang ganitong uri ng pinsala ay malalim na personal. Hindi ito general violence. Ito ay tailored destruction. Kahit kapag iniisip natin na pinoprotektahan natin ang iba, minsan inilalagay natin sila sa panganib sa pamamagitan ng ating pagiging bukas. Ang sobrang pagbabahagi tungkol sa isang matandang magulang na nakatira mag-isa, ang casual na pag-uusap tungkol sa after-school routine ng iyong anak, ang pagbanggit ng isang kapatid na may disability na nasa bahay sa araw. Hindi lang ito family details. Ito ay mga mapa ng vulnerability. Maaaring inilalagay mo sa panganib ang mga mahal mo sa buhay nang hindi mo namamalayan. Ang mga Stoics ay may ibang approach sa personal disclosure. Hindi sila malamig or detached. Sila ay deliberate. Sinabi ni Crepus, ang matalinong tao ay magsasalita ng tama at may restraint. Siya ay magko-confess hindi sa lahat, kundi lamang sa mga karapat-dapat makinig. Ang ideyang iyon lamang sa mga karapat-dapat makinig ay kung saan nakatago ang tunay na kapangyarihan. Itinuturo sa atin ng Stoic philosophy na maging measured sa kung ano ang ating ibinibigay, hindi sa takot, kundi sa awareness. Naiintindihan nila na ang ilang bagay ay nilalayong iproseso ng tahimik, internally o sa trusted counsel, hindi sa buong mundo. Ang maging stoic ay hindi nangangahulugang maging tahimik o isolated. Ibig sabihin, kinikilala mo na hindi lahat ng katotohanan ay nilalayon para sa pampublikong tenga. Ibig sabihin, nauunawaan na ang self-protection ay hindi kahihiyan. Ito ay wisdom. Na ang iyong vulnerability ay mahalaga at sa maling kamay, ito ay nagiging tool para sa pinsala. Kung nakaranas ka ng trauma, kung nabubuhay ka na may health challenges, or kung emotionally recovering ka mula sa pagkawala, piliin mong mabuti kung sino ang sasabihan mo at kung paano. Gumamit ng private channels. Humingi ng professional support. Sumandal sa mga taong nakakuha ng iyong tiwala. Sa publiko, panatilihing general ang mga bagay. Wala kang utang na paliwanag ng iyong sakit sa mga estranghero. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang iyong struggles sa mga taong hindi napatunayan na safe. At kung nararamdaman mo ang urge na magbahagi, tanungin ang sarili mo kung bakit. Para ba sa koneksyon o para mapansin? Dahil minsan, ang talagang gusto natin ay may magsabi ng naiintindihan ko. Pero ang validation na yon ay hindi worth ang pagbibigay ng susi sa iyong personal na seguridad. Maaari kang maghilom ng hindi nagbo-broadcast. Maaari kang kumonekta ng hindi naglalantad. Maaari kang maging malakas ng hindi nagiging visible. Isipin mo ang iyong sariling buhay. May nagbahagi ka na ba ng isang personal na bagay at pagkatapos ay pinagsisihan? May gumamit na ba ng iyong pagiging bukas laban sa iyo? Ipaalam sa akin sa comments. Ang iyong kwento ay maaaring makatulong sa iba na matanto kung ano ang nakataya. Dahil sa huli, ang iyong kaligtasan ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang maaari mong labanan. Ito ay tungkol sa kung ano ang hindi mo ibinubunyag. Ang iyong pinakamahalagang armor ay maaaring hindi ang iyong lakas. Maaaring ito ay ang iyong katahimikan. 5.
Huwag magbahagi ng impormasyon na maaaring gamitin para sa identity theft. Kailan ang huling pagkakataon na talagang huminto ka at naisip kung ano ang iyong ibinabahagi online? Hindi lang ang halatang bagay tulad ng passwords o credit card numbers, kundi ang casual na bagay. Ang throwback post tungkol sa iyong childhood dog. Ang comment tungkol sa apelido ng iyong ina habang pinag-uusapan ang family genealogy. Ang kwento kung saan ikaw ay nagbiro tungkol sa lumang kalye kung saan ka lumaki. Mukhang innocent, kahit charming. Pero sa kamay ng isang taong may masamang intensyon, ang maliliit na pirasong iyon ay nagiging fragments ng isang mapa. Isang mapa na direktang patungo sa iyong identity at sa huli sa iyong kahinaan. Isipin mo ang bawat bit ng personal na impormasyon na iyong ibinabahagi online bilang isang puzzle piece. Sa kanyang sarili, ang isang piraso ay mukhang walang masama. Pero kapag ang isang determinadong tao ay nakolekta ng sapat na fragments mula sa iyong posts, tags, comments at public profiles, nagsisimula silang bumuo ng isang napakalinaw na larawan. Hindi isang kwento tungkol sa kung sino ka, kundi isang profile na maaaring gamitin para gayahin ka, i-hack ka, i-scam ka o kahit sirain ang iyong buhay. At narito ang tunay na kicker. Karamihan sa data na ito ay iyong ibinigay ng libre. Hindi dahil sa ikaw ay pabaya, kundi dahil itinuro sa atin na ang pagbabahagi ay katumbas ng pagkonekta at ang pagiging bukas ay katumbas ng pagiging authentic. Hindi ito palagi, hindi sa mundong ito. Kunin natin ang kaso ni Melissa. Siya ay isang upbeat, savvy young teacher na mahilig gumawa ng About Me quizzes sa Instagram stories. Favorite band? Pearl Jam. First pet's name? Lucky. Hometown? Dayton, Ohio. Gumawa siya ng nostalgia post tungkol sa kanyang unang kotse, isang silver Toyota Corolla, at nagbahagi ng graduation photo mula sa kanyang high school days. Malinaw na may label ng pangalan ng paaralan. Ang hindi niya napagtanto ay na publicly niyang nasagot ang halos lahat ng standard security questions na ginagamit para protektahan ang kanyang email, banking app at online shopping accounts. Hindi nagtagal, ang kanyang inbox ay napuno ng alerts, password reset attempts, unusual activity, bank card flagged. Siya ay na-lock out sa maraming platforms at kinailangan ng ilang linggo at isang cybersecurity expert para simulan ang pag-untangle ng gulo. Ang pinakamasakit ay hindi lang ang hassle, kundi ang betrayal na kanyang naramdaman. Ibinigay niya ang kanyang seguridad, hindi sa isang hacker, kundi sa mundo, isang cheerful post sa bawat pagkakataon. Ganito gumagana ang modernong identity theft. Hindi ito ang Hollywood image ng isang lalaki sa hoodie na nagkrakrak ng codes sa madilim na kwarto. Madalas, ito ay isang taong casually na kumukolekta ng public breadcrumbs sa paglipas ng panahon. Hindi sila pumapasok. Ikaw ang nag-iwan ng bukas na pinto at sila ay pumasok lamang. Ang pinakakakilabot na bahagi ay kung paano ang impormasyong ito kapag pinagsama ay nagiging mas mapanganib. Ang iyong birth month mula sa isang Facebook comment, ang iyong high school mascot mula sa isang lumang yearbook photo, isang joke tungkol sa pagiging class of 2007, isang tagged photo ng iyong kapatid na may shared last name. Wala sa mga ito ang mukhang significant mag-isa. Pero kapag pinagsama, pinapaliit nito ang iyong edad, iyong birthplace, iyong family network, at sa maraming kaso, sapat para muling buuin ang partial social security numbers o gumawa ng realistic na phishing attacks. Kapag nalaman nila kung saan ka nagbabank o kung anong apps ang ginagamit mo para sa finances o shopping, hindi nila kailangang hulaan. Gagayahin nila ang mga platform na yon,
Gagawin ng emails na perfect at aakit ka sa pag-click ng kung ano ang akala mo ay routine notification lang. Dito nagiging hindi lamang helpful kundi kinakailangan ang stoic mindset. Isinulat ni Marcus Aurelius, kung ito ay hindi tama, huwag gawin. Kung ito ay hindi totoo, huwag sabihin. Ang clarity of action na yon ay naaangkop din sa digital world. Ang stoicism ay tungkol sa self-discipline, tungkol sa pagkontrol sa kung ano ang maaari mong kontrolin at pagbitaw sa kung ano ang hindi. At maaari mong kontrolin kung ano ang iyong ibinabahagi. Maaari mong piliin ang katahimikan kaysa sa impulse. Maaari kang mag-pause bago mag-post at tanungin ang sarili mo, sino ang makikinabang sa impormasyong ito? Sino ang maaaring mag-exploit nito? Ibabahagi ko pa rin ba ito kung iisipin ko na ito ay nasa kamay ng isang estranghero na may masamang intensyon? Ang pamumuhay ayon sa Stoic values ay nangangahulugang ituring ang iyong personal na data tulad ng iyong physical body na may respeto, may boundaries, at may pag-unawa na ang exposure ay may consequences. Ibig sabihin, matanto na hindi mo utang sa kahit sino ang iyong buong kwento, lalo na sa anonymous, ever-watching eyes ng internet. Maaari kang mabuhay ng buo nang hindi inilalantad ang iyong sarili. Maaari kang kumonekta nang hindi ibinibigay ang blueprint sa iyong identity. Ang solusyon ay hindi maging paranoid. Ito ay maging precise. Gumamit ng false answers para sa security questions na ikaw lang ang nakakaalam. Huwag mag-post tungkol sa apps or platforms na ginagamit mo para sa finances o shopping. Regular na i-audit ang iyong online presence. Dumaan sa iyong lumang posts. Burahin ang hindi na kailangang manatili online. I-tighten ang iyong privacy settings. Gawin itong mahirap para sa mga estranghero na bumuo ng isang version mo na hindi mo pinahintulutan. Ilolock mo ang iyong front door nang hindi iniisip. Ang iyong digital life ay deserve ng parehong vigilance. Si Melissa ay hindi nahack dahil siya ay pabaya. Nahack siya dahil nagtitiwala siya sa isang system na nagre-reward sa oversharing at nagpaparusa sa diskresyon. Pero maaari nating sirain ang system na yon sa pamamagitan ng pagpili ng katahimikan kapag mahalaga ito. Sa pamamagitan ng pagbabantay sa maliliit na katotohanan na mukhang masyadong minor para maging mahalaga. Hanggang sa huli na, ikaw, may nagbahagi ka na ba ng isang bagay online na sa pagbabalik tanaw ay naramdaman mong masyadong revealing o baka nahuli mo ang sarili mo sa pagsagot sa isa sa mga cute quizzes na yon nang hindi na pagtatanto kung ano talaga ang tinatanong nito? I-drop ang iyong kwento or saloobin sa comments. Gusto kong malaman kung ano ang natutunan mo tungkol sa digital safety sa mahirap na paraan. Ang iyong karanasan ay maaaring maging wake-up call na kailangan ng iba. At kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyo, huwag tumigil dito. Mayroon pang higit na kailangan mong malaman. I-click ang suggested video sa iyong screen ngayon. Ito ay puno ng practical strategies na bumubuo sa lahat ng ating tinalakay. Dahil sa isang mundo kung saan ang impormasyon ay kapangyarihan, ang pinakamatalinong bagay na maaari mong gawin ay protektahan ang iyong nalalaman at itago ang iba sa iyong sarili. Iyon ay hindi takot. Iyon ay survival. Iyon ay stoicism in action. Kung nakarating ka na dito, alam mo na. Hindi ka lamang nanonood ng video, ikaw ay nagigising. Ang 5 sikretong ito ay hindi random tips. Ito ang iyong personal na firewall sa isang mundo na nanonood, nakikinig, at naghihintay na ikaw ay madulas. Hindi mo kailangang mabuhay sa takot. Pero kailangan mong mabuhay ng matalino. Ang pagprotekta sa iyong buhay ay nagsisimula sa pagprotekta sa iyong impormasyon. Kaya narito ang iyong susunod na hakbang.
pindutin ang subscribe button. Manatiling malapit, manatiling aware. Patuloy akong magpapakita sa iyo ng kung ano ang hindi napapansin ng iba. At kung binuksan nito ang iyong mga mata, ibahagi ito. May isang taong mahalaga sa iyo na baka mas kailangan ito kaysa sa iyong nalalaman. Ang iyong kaligtasan ay iyong responsibilidad. Pero hindi ka nag-iisa dito. Patuloy nating buuin ang iyong depensa ng magkasama.